Marshall Peak, Kabanata 5209. Dalawang hukbo ang nagsalungatan. Wala sa mga Territory Lord ang inaasahan na tatakbo sa Human Race Army dito, ngunit sa hitsura nito, ganap na handa ang humans para dito. Ang Black Ink Clan ang naging masyadong pabaya at napansin lang nila ang kanilang kaaway kapag nasa harapan na nila. Sa battlefield, may mga kaila-hilakbot na kahihinatnan ng hindi pagiging isa na humawak ng inisyatiba. Bumaling ang lahat ng Territory Lords kay Shaichong, at ang isa sa kanila ay nagtanong. Nakikipag-ugnayan ba tayo sa kanila? Isang oras lang ang layo ng dalawang hukbo, kaya kailangan nilang magpasya kaagad kung lalaban ba sila o tatakas. Itinuring ng Territory Lords si Shaichong na kanilang pinuno, kaya natural, ang desisyon ay nakasalalay sa kanyang opinyon. Napakunot ang noo ni Shaichong. Maaaring may old ancestor sa kanila. Sa madaling salita, kung sila ay lalaban, ang Black Ink Clan ay magdaranas ng napakalaking casualty. Maging ang mga Territory Lord ay maaaring mawalan ng buhay dito. Nakakunot ang noo ng Territory Lord na nagtanong kanina. Hindi ba natin naramdaman ang pagbabago-bago mula sa labanan sa pagitan ng isang old ancestor at ng Royal Lord ngayon? Dahil ang kanilang old ancestor ay nakikipag-away kay Senior Royal Lord, bakit nandito ang kanilang old ancestor? Natigilan si Shaichong nang marinig iyon. Tama iyan. Naramdaman nga namin ang pagbabago-bago mula sa labanan sa pagitan ng dalawa sa pinakamakapangyarihang masters na nagmumula sa malayong lugar ngayon lang. Ito ay malinaw na sanhi ng human old ancestor at ng ating Royal Lord. Dahil doon sila nag-aaway, walang old ancestor dito. Ang mga tao ay hindi maaaring magpadala ng dalawang old ancestor, tama ba? Napagtanto ni Shaichong na ngayon lang siya nakagawa ng conclusion. Nang makita niya na ang napakalaking fleet ng North-South Army ay katulad ng nakita niya sa nakalipas na isang taon, hindi niya namamalayan na ang old ancestor ay makakasama rin nila, na naging sanhi ng kanyang takot na ay override ang kanyang paghatol. Anuman, kahit na ang kalaban ay walang old ancestor sa kanila, malamang nahuli na sila para tumakas ngayon. Si Shaichong ay isang mapagpasyang individual at agad na nagpasya. Ihatid ang aking mga utos, maghanda para sa labanan. Ang isang fleet ng 2,000 hanggang 3,000 warships ay nangangahulugan na mayroong mga 30,000 tao. Kahit na ito ay hindi kahit isang ikasampu ng mga numero ng Black Ink Clan Army, alam ng Territory Lords na ang mga numero lamang ay hindi kailanman makakapagtukoy kung sino ang mas malakas sa dalawa. Higit pa rito, isang grupo ng 30,000 tao ang nagpahiwatig na mayroong 12 ng mga 8th grade masters sa kanila. Samantala, mayroon lamang 16 na Territory Lords sa kanilang panig. Kung pipiliin nilang tumakas sa halip, ito ay magbibigay sa mga tao ng pagkakataon na habulin at atakihin sila mula sa likuran. Kaya, ang pakikipagtagpo sa kaaway sa labanan ay ang pinakamahusay na pagpipilian. Mababawasan nito ang bilang ng mga nasawi at maaari pa silang makaharap ng isang matinding dagok sa mga tao. Ang mga utos ay ipinasa at ang daan-daang libong Black Ink Clansmen ay nabuo sa kawalan. Pinagsama-sama nila ang Black Ink Strength upang bumuo ng isang napakalaking Black Ink Cloud na sumasakop sa malawak na bahagi ng kawalan, na nagtatago sa kanila mula sa paningin. Ito ang tanawing sumalubong sa Human Army nang dumating sila makalipas ang isang oras. Ang tanging nakikita nila ay isang napakalaking Black Ink Cloud na natipon sa loob ng kawalan. May ilang paggalaw sa loob ng ulap, ngunit walang palatandaan ng Black Ink Clan. Nakatayo sina Mi Jinglun at Ouyang Lai sa deck ng Purifying Black Ink Battleship na may malalim na tingin sa kanilang mga mukha. Kailangang sabihin na ang Black Ink Clan ay gumawa ng isang matalinong hakbang sa kanilang defensive action. Bumuo sila ng Black Ink Cloud para i-mask ang kanilang army, na ang ibig sabihin ay walang paraan ang humans para matukoy kung ano ang balak ng Black Ink Clan o kung ano ang kanilang pinaplano. Kung ang mga tao ay mabilis na sumulong, sila ay masusugatan at magdaranas ng mabibigat na casualty. Ngunit kung pipiliin ng mga tao na huwag mag-strike, gagawin nila ang eksaktong gusto ng Black Ink Clan. Maaaring gamitin ng Black Ink Clan ang pagkakataong ito para ayusin ang kanilang mga pormasayon at magpasya sa isang diskarte sa labanan, at kung mas matagal ang pagkaantala, mas mababa ang bentahe ng Human Army. Sa pagharap sa sitwasyong ito, ang mga tao ay walang ibang pagpipilian. Ang tanging magagawa nila ay umasa sa kapangyarihan ng kanilang mga warship para ikalat ang Black Ink Cloud at pilitin ang Black Ink Clan Army na magpakita ng kanilang sarili. Malamang na ito rin ang inaasahan ng Black Ink Clan dahil ito ay nangangahulugan na maaari nilang gugulin ang maraming lakas ng Human Army, kahit na nangangahulugan din ito na sila ay magdurusa ng maraming casualty sa kanilang wakas. Nagpalitan ng tingin sina Mi Jinglun at Ouyang Lai bago tumango sa isa't isa.
Sa susunod na sandali, isang utos ang lumabas mula sa Purifying Black Ink battleship. Ang mga warship ay nagsimulang sumulong muli, na naghihiwalay sa iba't ibang linya sa walang laman bago huminto sa humigit kumulang 1,000,000 kilometro ang layo mula sa Black Ink Cloud. Kasunod nito, nagsimulang paandarin ng lahat ng warship ang kanilang mga array. Kumikislap ang mga ilaw, at nagsimulang mag-iba-iba ang nagngangalit na alon ng enerhiya. Susunod, ang mga punto ng liwanag ay nagbago sa isang napakaraming pag-atake ng iba't ibang anyo, na lahat ay bumaril ng diretso sa Black Ink Cloud. Ang mga warship ay nahati sa 5 mas maliliit na fleet sa sandaling ito, na ang bawat isa ay binubuo ng 400 hanggang 500 sasakyang dagat. Ang mga maliliit na armada ay sunod-sunod na umaatake, na nagpapahintulot para sa isang tuloy-tuloy na barrage na mapanatili. Ang bawat pag-atake ay katulad ng daan-daang 7th grade masters na naglulunsad ng buong puwersang pag-atake ng magkasama. Ang pagsalakay ng mga pag-atake ay patuloy na tumama sa Black Ink Cloud at naging sanhi ng pagkawala nito. Kumikislap ang mga nakakasilaw na ilaw sa loob ng Black Ink Cloud. Ito ay isang nakakatakot na tanawin kahit sa malayo. Mayroong mga senyales ng mga aura ng buhay na patuloy na nalalanta, ngunit sa layo na 1,000,000 kilometro at sinamahan ng kaguluhan ng pagbabago-bago ng enerhiya, kahit na ang 8th grade masters ay hindi malinaw na naramdaman ang lahat. Gayunpaman, ang nalalante na mga aura ng buhay ay malinaw na tanda ng pagkamatay sa hanay ng Black Ink Clan na nakatago sa loob ng Black Ink Cloud. Ang pag-atake ng mga tao ay nagpatuloy ng kalahating araw. Sa buong panahon, hindi nagpahuli ang mga warship sa pambobomba. Ang mga artifact at ang spirit arrays na nakamount sa mga warship ay patuloy na bumaril sa Black Ink Cloud. Gayunpaman, nagulat ang human sa kawalan ng tugon mula sa Black Ink Clan Army. Tila nag-aabang sila ng tamang sandali para mag-atake, o marahil ay tumakas pa sila sa battlefield. Gayunpaman, kahit na mayroon silang Black Ink Cloud upang itago ang mga ito, ang Black Ink Clan ay hindi makatakas sa battlefield kasama ang napakaraming 8th grade masters sa paligid. Kaya, ang Black Ink Clan Army ay tiyak na nakatago pa rin sa loob ng Black Ink Cloud. Naghihintay sila. Ang pinakamabuting pagkakataon para makabawi sila ay kapag naubos na ang lakas ng mga tao mula sa kanilang mga pag-atake. Dapat sabihin na ang mga territory lords na namuno sa hukbong ito ay kahangahangang matiisin. Ang sinumang may matinding init ng ulo ay haantong sa army palabas ng Black Ink Cloud upang simulan ang pag-atake sa mga tao sa ngayon. Gayunpaman, ito ang eksaktong kabaligtaran ng nais ng mga tao. Makalipas ang kalahating araw, ang napakalaking itim na ulap na tinte na bumungad sa kawalan ay nagsisimula ng mawala. Kahit na ang Black Ink Clan ay patuloy na nag-channel ng kanilang Black Ink Strength para palakasin ang Black Ink Cloud, hindi nila nakayanan ang patuloy na pag-atake ng mga warship. Matagal na silang nagpahayag ng kanilang sarili kung hindi dahil sa malaking halaga ng Black Ink Strength na nakatakas mula sa mga bangkay ng Black Ink Clansmen, na tumulong sa pagpapakapal ng Black Ink Cloud. Sila ay nasa kanilang limitasyon pagkatapos na humawak ng kalahating araw. Ang pagnipis ng Black Ink Cloud ay hindi na maitago ang lahat ng Black Ink Clan Army, at ang makapangyarihang 8th grade masters ay nagsisimula ng masira ang Black Ink Cloud at suriin ang kalagayan ng kaaway sa loob. Hindi sila nasisiyahan sa kanilang nahanap. Ang kalahating araw na halaga ng walang tigil na pag-atake ay nagdulot ng ilang casualty sa panig ng Black Ink Clan, ngunit ito ay mas mababa kaysa sa inaasahan nila. Wala pang 50,000 ang namatay sa Black Ink Clan Army na halos 500,000 ang malakas. 10% lang ang casualty rate. Ang mga ito ay hindi mga resulta na ikalulugod dahil inaasahan nilang aalisin ang hindi bababa sa 30% ng Black Ink Clan. Ipinagpatuloy ng human warships ang kanilang mga pag-atake, ngunit sa ngayon, ang Black Ink Cloud ay manipis at manipis, ibig sabihin ay maaari silang maglunsad ng mga nakatarget na pag-atake na nagpapataas ng bilang ng mga nasawi. Maliwanag, napagtanto din ng Black Ink Clan ang problemang ito. Nagbigay ng utos ang Territory Lords at ang 400,000 nanograms Black Ink Clan Army ay mabilis na umatras palabas ng Black Ink Cloud bago sumugod sa malayo. Sinusubukang tumakas ng Black Ink Clan. Hindi iyon papansinin ng Human Army, kaya agad na nagutos si Ouyang Lai na ituloy. Gayunpaman, ang pagtatangkang tumakas ay isang pagkukunwari lamang. Sa sandaling pumasok ang Human Army sa manipis na Black Ink Cloud, ang Black Ink Clan Army ay biglang tumalikod at naglunsad ng pag-atake. Ang Great Evolution Theater ay naging mapayapa sa loob ng 30,000 taon, ngunit sa araw na ito, isang paputok na labanan ang naganap sa pagitan ng dalawang hukbo ilang araw lamang na paglalakbay mula sa Great Evolution Pass. Bagamat inatake na ng East-West Army ang ilan sa mga teritoryo ng Territory Lords, hindi iyon katulad ng laban na ito.
Si Ouyang Lai at ang iba ay medyo nagulat sa diskarte ng Black Ink Clan, ngunit iyon lang. Nakabantay na si Mi Jinglun nang mag-utos si Ouyang Lai na habulin ang umano'y tumatakas na army. Kahit na ang Black Ink Clan ay dumanas ng ilang casualty, ang labanan ay hindi pa tunay na nagsimula at walang paraan ang Black Ink Clan ay tumakas ng walang laban kapag mayroon pa silang 400,000 sundalo. Tiyak na malalaman ng territory lords na namuno sa army na mapapahamak sila sa sandaling tumakas sila. Napatunayang tama siya. Ang Black Ink Clan ay hindi nagplanong tumakas. Gusto lang nilang akitin ang human worship sa kanilang Black Ink Cloud para makakuha sila ng geographical na kalamangan. Kahit na ang Black Ink Cloud ay manipis at kalat-kalat na ngayon, ito ay isang malaking tulong pa rin sa Black Ink Clan at isang hadlang sa mga tao kapag sila ay nasa loob na. Ang Purifying Black Ink Pills ay madaling magagamit para magamit sa battlefield ngayon, at ang kailangan lang gawin ng mga tao ay ubusin ang isa ng maaga at magkakaroon sila ng pansamantalang panahon kung saan hindi nila kailangang mag-alala tungkol sa paglusob sa kanila ng Black Ink Strength. Iyon ay sinabi, habang lumilipas ang panahon, ang mga gamot na efficacy ay mawawala, at ang mga bagay ay magiging mas malarosas pagkatapos. Higit pa rito, ang paulit-ulit na pagkonsumo ng Purifying Black Ink Pills sa maikling pagkakasunod-sunod ay nakabawas sa pagiging epektibo nito. Ang mga nasa Blue Sky Pass ay gumawa ng isang sistematikong pagsubok at napag-alaman na ang isang 6th grade master ay maaaring gumamit ng 2 Purifying Black Ink Pills sa loob ng isang buwan. Anumang higit pa riyan at ang mga epektong panggamot ay lubos na mababawasan. Ang isang 7th grade master ay maaaring gumamit ng 3 table tasks. May limitasyon din ang medicinal efficacious ng bawat Purifying Black Ink Pill, na ginagawang epektibo lang ang mga ito sa loob ng 6 na oras ng higit. Kaya, kung ang mga tao ay lumaban sa Black Ink Clan sa loob ng Black Ink Cloud, kakailanganin nilang tapusin ang laban sa lalong madaling panahon, habang tumatagal ito, mas magiging mahirap sila. Ang Black Ink Clan ay naglunsad ng kanilang pag-atake sa tamang oras. Perpektong naiposisyon nila ang battlefield sa loob ng lugar na mayroon pa ring manipis na Black Ink Cloud. Sa kabila noon, nabigla pa rin sila sa mga reaksyon ng tao. Naisip nila na ang mga tao ay magiging dehado kung ang labanan ay nangyari sa gayong kapaligiran, ngunit paano nila naisip na ang mga tao ay hindi maaapektuhan. Habang nagsasagupaan ang 2 hukbo, ang 7th grade masters ay mabilis na tumalon palabas ng warships nang walang pakialam na maapektuhan ng Black Ink Strength. Ang Black Ink Clan ay nataman ng kulog. Nagkaroon sila ng mga palagay na iniiwasan ng mga tao ang Black Ink Strength tulad ng salot, lalo na ang mga may mababang cultivation. Ilan lamang sa mga 8th grade masters ang makatiis sa pagpasok ng Black Ink Strength sa mahabang panahon sa labanan. Gayunpaman, mula sa hitsura nito ngayon, kahit na ang 7th grade masters ay malayang makagalaw sa loob ng Black Ink Cloud nang hindi naaapektuhan. Ano ang nangyayari? Habang ang Black Ink Clan ay nanginginig sa pagkabigla, nagsimulang ilabas ng human squads ang kanilang buong lakas. Ang 7th grade masters lahat ay dumaikit malapit sa kanilang mga warship at nakipag-coordinate sa iba pang mga squad sa kanilang battalion upang maglunsad ng mga puro pag-atake. Ang harap-harapang paghaharap ay mabilis na nawasak ang Black Ink Clan Army. Ito ay 30,000 laban sa higit sa 400,000, na kung saan ay isang malaking pagkakaiba sa mga numero, ngunit sa mga tao, ang pagiging labis sa bilang ay hindi isang problema sa lahat. Sa buong panahon, ang mga tao ay palaging nakikipaglaban sa Black Ink Clan sa ilalim ng ganoong mga pangyayari, kaya sila ay nakakuha ng 1 toneladang karanasan. Marshall Peak, Kabanata 5210. Black Ink Disciple. Bagamat matinding sagupaan ang 2 hukbo, maliwanag na nag-iingat at nagtitimpi pa rin ang magkabilang panig. Walang sino man ang nagpatuloy ng walang ingat dahil ang humans o ang Black Ink Clan ay walang kahit saan nababalikan para sa kaligtasan sa malawak at walang katapusang kawalan. Ang pagtulak ng masyadong agresibo ay hindi makikinabang sa alinmang partido, lalo na kung ang mga bagay ay nagsimulang lumala para sa kanila. Maaari pa itong humantong sa pagkawasak ng buong battlefield at isang napakalaking bilang ng mga nasawi. Kaya, kung sino man ang may malayong pangkalahatang ideya ng labanan, mapapansin nila na ang labanan sa pagitan ng 2 hukbo sa battlefield ay medyo tapat. Ang Human Race Army na 30,000 at ang Black Ink Clan Army na mahigit 400,000 ay parang 2 alon na pabalik-balik habang ang parehong partido ay patuloy na nakikipag-ugnayan, umatras, at pagkatapos ay muling nakikipag-ugnayan. Sa tuwing magsasalpukan ang 2 hukbo, buong lakas ang pag-atake ng magkabilang panig. Ang lahat ng paraan ng secret techniques ay sumabog sa kapal ng skirmish, na huminto lamang kapag ang magkabilang panig ay umatras upang muling mag-group.
Ang mga pinuno ng Human Army ay hindi inaasahan na makamit ang isang mapagpasyang tagumpay sa maikling pagkakasunod-sunod. Ginagamit nila ang maliliit ngunit madalas na labanan upang maubos ang lakas at tibay ng Black Ink Clan Army at dahan-daang makakuha ng mas mataas na kamay. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Mi Jinglun at Ouyang Lai na ganoon din ang iniisip ng strategist ng Black Ink Clan Army. Ang mga commander sa magkabilang panig ay nag-iisip sa parehong linya. Naramdaman pa ni Mi Jinglun at Ouyang Lai ang isang kislap ng pagkamag-anak sa Territory Lord na namumuno sa kalabang hukbo. Natural, si Shei Chong ang namamahala sa Black Ink Clan Army sa labanang ito. Sa mga Territory Lords, si Shei Chong ay may kakayahan at higit sa lahat, likas na maingat. Kung hindi dahil sa kanyang pagiging mahinhin, hindi siya makakagawa ng mabilisang desisyon na tumakas ng tambangan siya ng Human Race Army pabalik sa Wind and Cloud Pass. Ngunit ginawa niya, at sa makatuwid, nakaligtas siya. Bagamat isa siyang Territory Lord of the Great Evolution Theater, sa nakalipas na 30,000 taon, nakalap pa rin siya ng malaking karanasan sa pakikipaglaban bilang resulta ng pangunguna sa army upang tumulong sa mga laban sa Wind and Cloud Pass o Azure Void Pass ng 12-dosenang beses. Kahit na in all fairness, ang kanyang army ay madalas na dumaranas ng matinding pagkatalo at kakaunti ang babalik na buhay. Gayunpaman, ang kanyang kayamanan ng karanasan sa pakikipaglaban sa mga tao ang dahilan kung bakit siya makakaisip ng angkop na diskarte para sa labanang ito. Siya rin ang may ideya na bumuo ng Black Ink Cloud para itago ang kanilang mga galaw nang matuklasan nilang dumating ang North-South Army para maglunsad ng isang sorpresang pag-atake. Kung may iba pang Territory Lord ang namumuno nang makita nila ang biglaang pagdating ng Human Race Army, malamang na sumugod muna sila sa labanan ng walang pagdadalawang isip. Kailangang sabihin na kahit na tila duwag ang kanyang mga diskarte, nagawa ni Shei Chong na gawing mas mahirap ang mga bagay para sa mga tao. Inaasahan ni Mi Jinglun at Ouyang Lai na makakatagpo sila ng isang walang ingat na Black Ink Clan Army na naniniwalang mananalo sila batay lamang sa kanilang napakaraming bilang. Hindi nila akalain na makakasagasa sila sa isang army na pinamumunuan ng isang matalinong pag-iisip. Ito ay isang bagay na karapat-dapat sa pagkamangha, dahil pagkatapos ng napakaraming taon ng pakikipaglaban sa Black Ink Clan, ito ang kanilang unang pagkakataon na makipag-head-to-head sa isang Black Ink Clan commander na ganoon. Ang dalawang hukbo ay nagpatuloy sa pakikipaglaban, at sa tuwing sila ay magsasalpukan, ang mga aura ng buhay ay malalanta, na ang karamihan sa mga nasawi ay nasa panig ng Black Ink Clan. Ang mga tao ay hindi masyadong nasa panganib kung ang kanilang mga warship ay buo, ngunit kung ang kanilang mga warship ay mawawasak, kung gayon ang buong squad ay nasa malaking panganib. Matapos ang pag-aaway ng higit sa 10 beses, ang mga bagay ay nagsimulang maging mas maayos at mas magulo. Walang kasalanan ang humans para doon. Sa kabila ng bilang lamang na 30,000, ang Human Army ay disiplinado at sinanay na makinig sa kanilang mga nakatataas ng walang tanong. Kaya, tinupad nila ang mga utos ng kanilang mga commander sa sulat. Hindi ito katulad ng Black Ink Clan. Mayroong higit sa 400,000 Black Ink Clansmen, at habang si Shei Chong ay itinuturing na commander, sila ay talagang binubuo ng mga individual na army na kabilang sa mahigit 12 ng iba't ibang territory lords, bawat isa ay may sariling pag-iisip. Nang makitang napakaraming fatalities sa loob ng Black Ink Clan pagkatapos ng bawat sagupaan habang kakaunti kung mayroon man sa panig ng humans, marami sa mga territory lords ang nawalan ng gana at nagsimulang tulak ng mas agresibo. Kung mas walang ingat sila, mas maraming nasawi sa panig ng Black Ink Clan. Ito ay nakakahiya, at nagresulta iyon sa higit na galit sa kanila, kaya't sila ay personal na sumali sa battlefield. Hindi hahayaan ng 8th grade masters ang territory lords na pumunta sa battlefield. Habang ang territory lords ay nanatili sa labas ng labanan, ang 8th grade masters ay tumalikod din at nag-obserba, ngunit ngayon na ang territory lords ay kumikilos na, ang 8th grade masters ay hindi rin tatayo habang sila ay lumalapit sa ihinto ang mga ito. Kaya, pagkatapos ng 2 oras na bakbakan, biglang tumindi ang labanan. Ang battlefield ay nagsimulang mapuno ng mga pagbabago-bago mula sa mga labanan sa pagitan ng territory lords at ng 8th grade masters. Samantala, sa Purifying Black Ink Battleship, ipinahayag ni Ouyang Lai. Sumali ako sa kanila. Ipapaubaya ko sa iyo ang mga gamit dito, brother me. Tumango lang si Mi Jinglun. Si Ouyang Lai ay gumawa ng isang hakbang at agad na nagpakita sa harap ng isang territory lord na libu-libong kilometro ang layo. Ibinato niya ang kanyang kamao ng buong lakas at ang territory lord na nahuli ng hindi namalayan ay lumipad pa atras. Sabi nga, territory lord pa rin siya. Sa kabila ng bahagyang pagkatulala matapos ang suntok ni Ouyang Lai, mabilis siyang nakabawi at nagsimulang lumaban.
Sa mabangis na sagupaan sa pagitan ng dalawa, si Ouyang Lai ang hindi na ipalabas ang kanyang buong kapangyarihan, habang ang mga territory lords ay umatake ng hindi napigilan. Hindi ito napigilan dahil nag-aaway ang dalawa sa isang lugar na hindi lang maraming Black Ink clansmen, kundi pati na rin ng ilang humans. Ang territory lord ay biglang umatake dahil wala siyang pakialam sa pagkamatay ng kanyang clansmen, ngunit hindi maaaring baliwalain ni Ouyang Lai ang buhay ng mga tao sa parehong paraan. Sa makatuwid, kahit na siya ay nakakuha ng mataas na kamay sa kanyang paunang sneak attack sa territory lord, hindi pa rin niya matapos o talunin ang kanyang kalaban sa maikling pagkakasunod-sunod. Hindi lang si Ouyang Lai ang nakaharap sa sitwasyong ito. Karamihan sa iba pang 8th grade masters ay nahaharap sa parehong suliranin. Ang kasuklam-suklam na pag-uugali ng territory lords ay nagpipilit sa marami sa 8th grade division commanders na pigilan ang kanilang sarili. Ang Purifying Black Ink battleship ay lumipad sa kawalan sa humigit kumulang 1,000,000 kilometro mula sa battlefield. Ito ay hindi malayo sa anumang paraan, at kung ang isang territory lord ay gustong maglunsad ng isang sorpresang pag-atake, maaari siyang makarating sa battleship ng napakabilis. Kahit na, syempre, hindi rin ito itinuturing na malapit. Ito ay isang magandang lugar para sa Mi Jinglun upang pangasiwaan ang buong labanan. Sa dalawang commander ng North-South Army, si Ouyang Lai ang sumunod sa prinsipyo ng pakikipag-usap gamit ang kanyang mga kamao, at sa gayon, si Mi Jinglun ang namumuno sa army sa labanan. Ang Purifying Black Ink battleship ay hindi nag-iisa sa Void dahil maraming battalion-class warships ang umaaligid dito, bawat isa ay tripulante ng isang 8th grade division commander at isang buong battalion. Ang lahat ng ito ay upang matiyak na ang Purifying Black Ink battleship ay mananatiling ligtas kahit na napakalayo nila sa bahay. Hindi maaaring sabihin ng isa na ang mga tao ay kumikilos ng masyadong konserbatibo. Sa kabaligtaran, ang Purifying Black Ink battleship ay napaka-importante. Hindi lamang ang warship ay may iba't ibang estratehikong paggana, ngunit kapwa ang warship at ang battalion-class warship sa paligid nito ngayon ay may bitbit na ilang mga espesyalista na sumunod sa army sa labanang ito. Ang East-West Army ay mayroong mahigit 1,000 artifact refiner kasama nila, kasama ang mga alchemist at array masters sa magkatulad na bilang. Ito ay pareho sa North-South Army. Ang mga tao na ito ay hindi bababa sa nasa 5th grade, na ang ilan ay nasa 8th grade. Gayunpaman, ginugol nila ang lahat ng kanilang oras na ganap na nakatuon sa kani-kanilang daos tulad ng artifact refining, alchemy, at spirit arrays. Kaya, kulang sila sa kapangyarihang panlaban at hindi nababagay na tumuntong sa battlefield. Ang pagkawala ng sinuman sa kanila ay isang kapansin-pansing pagkawala para sa human race. Maaari lamang silang manatili sa kaligtasan hanggang sa matapos ang labanan. Kung mananatili sila rito, kailangang may mga tao rito para protektahan din sila. Sa makatuwid, kahit na ang North-South Army ay may kabuuang 30,000 sundalo, sa katotohanan, 3,000 hanggang 4,000 sa kanila ang hindi nakikibahagi sa labanan laban sa Black Ink Clan. Mahigpit na nakakunot ang mga kilay ni Mi Jinglun habang pinagmamasdan niya ang labanan mula sa deck ng Purifying Black Ink battleship. Ang mga nangyayari ay hindi katulad ng inaasahan niya. Sa una, ipinalagay niya na hindi magiging mahirap para sa North-South Army na magwagi dahil ang isang Black Ink Clan Army na may 500,000 ay magkakaroon lamang ng bahagyang higit sa 1 dosenang territory lords na mamumuno dito. Ang North-South Army ay mayroong halos 60 8th grade masters, na ilang beses na mas marami kaysa sa bilang ng kanilang mga kalaban na territory lords. Ang kalamangan na mayroon sila sa mataas na antas ng kapangyarihang panlaban ay sapat na upang makabawi sa malaking pagkakaiba sa mga numero sa pagitan ng dalawang hukbo. Iyon ay sinabi, imposibleng walang awa na patayin ang buong Black Ink Clan Army dahil walang alinlangan na tatakas sila kapag ang mga bagay ay hindi maganda para sa kanila. Ang sitwasyon sa labanang ito ay iba sa pananambang na itinakda ng East-West Army sa Wind and Cloud Pass. Pinuno niyang kay si Mi Jinglun sa lahat ng detalye ng labanang iyon, at alam ni Mi Jinglun na ang matagumpay na pagkatalo ng East-West Army sa lahat ng 300,000 nanograms Black Ink Clan Army sa maikling panahon ay dahil sa mga pangyayari ng pananambang, at gayon din ang katotohanang may kasama silang Old Ancestor. Sa kabuuan, ang Black Ink Clan ay walang pag-asa na makipaglaban sa mga tao noon. Gayunpaman, ang North-South Army ay nabigo na mag-set up ng isang ambush at walang Old Ancestor na mamumuno, kaya hindi nila maihambing ang kanilang mga sarili sa magandang posisyon na mayroon ang East-West Army. Gayunpaman, ang North-South Army ay dapat na madaling makamit ang tagumpay ng hindi kinakailangang magdusa ng napakaraming casualty sa kanilang pagtatapos. Sa kasamaang palad, ang katotohanan ay medyo naiiba.
Ang mga tao ay tila walang gaanong kalamangan sa battlefield gaya ng kanilang inaasahan. Sa kabila ng mataas na pag-asa na inilagay ni Mi Jinglun sa 8th grade masters na pabor sa kanila ang labanan, tila hindi nila binibigyan ng ganoong kalamangan ang humans sa labanan. Ang dahilan nito ay nagmula sa pagkakaroon ng maraming 7th grade at 8th grade Black Ink disciples sa Black Ink Clan Army. Kahit na naranasan na ni Mi Jinglun ang napakaraming taon ng lahat mula sa malalaking labanan hanggang sa maliliit na sagupaan sa Black Ink Clan, hindi pa nakatagpo si Mi Jinglun ng napakaraming Black Ink disciples ng sabay-sabay, at lahat sila ay may napakataas na grado. Hindi nakakagulat na makahanap ng Black Ink disciples, isang medyo kakaibang anyo ng pagkatao, sa Black Ink battlefield. Noong nakaraan, sa bawat malaking labanan, palaging may mga Black Ink disciples na makikibahagi. Ang ilang kapos-palad na tao ay nauwi sa pagiging Black Ink disciples at naging kaaway ng human race sa bawat sagupaan. Gayunpaman, mula nang dumating si Yang Kai sa Black Ink battlefield at dinala ang purifying light sa Great Passes, ang bilang ng mga Black Ink disciples ay lubhang nabawasan. Ang mga Black Ink disciples ay maaaring namatay sa battlefield o nahuli ng mga human masters na gumamit ng purifying light upang ibalik ang kanilang pakiramdam sa sarili. Nang walang sariwang dugo upang palakasin ang kanilang mga numero, ang mga Black Ink disciples ay natural na dumami at mas kaunti. Ito ay naging mas maliwanag sa mga nakaraang taon dahil si Mi Jinglun ay halos hindi nakakita ng anumang palatandaan ng Black Ink disciples sa battlefield. Ngunit ngayon, sa Great Evolution Theater, nakita niya muli ang mga Black Ink disciples, kabilang ang napakaraming bilang na mayroong 7th grade at 8th grade cultivations. Karamihan ay nasa 7th grade, na umaabot sa daan-daan. Bagamat wala silang masyadong mga 8th grade Black Ink disciples, binilang ni Mi Jinglun ang halos 30 sa kanila at alam niya na kailangan pang higit pa riyan dahil may ilan na hindi niya nakita sa lahat ng kaguluhan. Walang sino man ang mag-iisip na napakaraming high-grade Black Ink disciples sa Great Evolution Theater. At ito lamang ang mga kabilang sa army ng 12 o higit pang mga territory lords na naruroon. Ang sitwasyon ay tiyak na magiging mas masakit kung ang lahat ng puwersa sa Great Evolution Theater ay pinagsama. Walang ibang theater na tulad nito. Habang ang ibang mga sinehan ay nakatagpo din ng mga Black Ink disciples sa battlefield, imposible para sa kanila na makaharap ang mga ganoong makapangyarihan at sa ganoong nakaalarmang bilang. Gayunpaman, pagkatapos mag-isip-isip sa katahimikan sa loob ng maikling sandali, napagtanto ni Mi Jinglun ang dahilan nito. Ang sitwasyon ng Great Evolution Theater ay natatangi dahil sa Great Past na nawala mahigit 30,000 taon na ang nakalilipas. Walang magagandang labanan ang naganap sa buong panahong iyon sa theater na ito, na nangangahulugan na ang mga disipulo ng itim na tinte ay maaaring gugulin ang lahat ng kanilang oras sa paglilinang. Hindi nila kailangang mag-alala tungkol sa pagpunta sa labanan at pagkawala ng kanilang buhay, at sa gayon, dahan-dahan nilang naabot ang 7th grade at 8th grade. Martial Peak, Kabanata 5211. Pagbagsak. Sa paghusga sa bilang ng mga Black Ink disciples na nasa battlefield ngayon, napatunayan nito na hindi lahat ng human soldiers na bahagi ng labanan sa Great Evolution past 30,000 taon na ang nakakaraan ay napatay ng Black Ink Clan pagkatapos ng pagkamatay ng Old Ancestor. Ang Black Ink Clan ay malamang na kumuha ng marami sa kanila at ginawa silang mga Black Ink disciples. Walang ibang paraan ng pagpapaliwanag kung bakit napakaraming Black Ink disciples na may high grade ang lalabas sa Great Evolution Theater. Bakit inuri ng lahat ng Cave Heavens at Paradises sa 3,000 Worlds ang lahat ng may kinalaman sa Black Ink Clan? Iyon ay dahil ang Black Ink Strength ay masyadong nakakatukso para sa ilang tao. Gaya noon, kapag ang katawan ng isang tao ay nasira ng Black Ink Strength, sila ay sasailalim sa isang matinding pagbabago at magiging isang taong nagsilbi sa Black Ink Clan higit sa lahat. Sa madaling salita, sila ay magiging isang ganap na magkakaibang tao, ngunit sa parehong oras, ang kapangyarihan na ibinigay ng Black Ink Strength ay sapat na upang bigyang daan ang isang cultivator na hindi maapektuhan ng mga tanikala ng Heaven Opening Realm. Sa sapat na swerte at mapagkukunan, ang isa ay maaaring magpatuloy sa paglinang hanggang sa 9th grade. Ilang 9th grade masters ang mayroon sa buong kasaysayan. Napakakaunti na kahit na ang pinakakilala sa Cave Heavens at Paradise ay madaling mabilang ang mga ito gamit ang kanilang mga daliri. Kung ganoon ang kaso, magiging mahirap para sa mga cultivator na umabot na sa kisame ng kanilang paglilinang at nabigong makalusot na hindi madamay ng tukso ng Black Ink Strength. Si Yuan Do, isang Vice Sect Master ng Langya Paradise, ay isang 7th grade master. Alam na alam niya ang mga panganib ng Black Ink Strength, ngunit kahit noon pa man, hindi niya madaig ang tukso. Sa huli, pinili niyang maging Black Ink disciple.
Hindi lang siya tumalikod sa kanyang mga tao kundi pinagbantaan pa niya ang kaligtasan ng kanyang sekta. Ang Sectmaster, si Li Yuanwang, ay walang pagpipilian kundi ang mismong patayin si Yuando. Ang katotohanan na kahit ang Vice Sectmaster ng Langya Paradise ay sumuko sa drone ng Black Ink Strength ay pinatunayan kung gaano kahirap para sa karamihan ng mga tao na labanan din ang tukso kung ang kapangyarihan ng Black Ink Strength ay naging kaalaman ng publiko sa 3,000 mundo. Ang mga tao ay palaging hindi mahuhulaan. 30,000 taon na ang nakalilipas, ang Great Evolution Old Ancestor ay namatay at ang Great Pass ay nasakop. Karamihan sa mga sundalo ng tao ay namatay sa battlefield, ngunit ang isang makabuluhang bilang sa kanila ay dapat na nakuha ng mga makapangyarihang miyembro ng Black Ink Clan at naging Black Ink Disciples. Ang 30,000 taon ng kapayapaan ay sapat na panahon para sa mga Black Ink Disciples na ito na linangin at makapasok sa mas mataas na grado. Ginamit nila ng buo ang matagal na panahon, na sapat na upang hayaan ang 6th grade Black Ink Disciple na umakyat sa 8th grade. Gayunpaman, ang ganitong uri ng paglilinang ay may sariling hanay ng mga panganib. Ang isang maling hakbang ay maaaring humantong sa pagkamatay ng cultivator habang sinusubukang makapasok sa isang mas mataas na grado kaysa sa karaniwan nilang maabot, at kahit na magtagumpay ang cultivator, ang proseso ay mag-iiwan ng mga nakikitang marka sa kanilang katawan na malinaw na nagpapahiwatig na sila ay hindi mas mahabang tao. Ito ang dahilan kung bakit nakita ni Mi Jinglun ang napakaraming 7th grade at 8th grade Black Ink Disciples sa battlefield. Bagamat ang mga Black Ink Disciples na ito ay mayroon pa ring mga anyo ng tao, karamihan sa kanila ay mayroon ding ilang abnormal na katangian na nagpapakilala sa kanila. Ang isa sa 8th grade Black Ink Disciples ay may malaking paglaki na lumalabas sa kanyang balikat, at mula sa malayo, tila siya ay may 2 ulo. Ang isa pang 8th grade Black Ink Disciple ay may 2 maliliit at matabang pakpak na tumubo mula sa kanyang likod. Sa isang mahaba at isang maikli, ang mga pakpak ay parang knobbly na paa ng manok. Ang isa sa mga 7th grade Black Ink Disciples ay may dagdag na braso na tumubo mula sa kanyang tiyan. Siya ay sapat na malikhain upang makabuo ng isang diskarte sa pakikipaglaban na ginamit ang kanyang ikatlong braso at may hawak na 3 espada, isa sa bawat braso, na ginawa siyang isang napakalakas na puwersa sa battlefield. Ang lahat ng Black Ink Disciples na may mga abnormal na katangiang ito ay ang mga umasa sa Black Ink Strength para malagpasan ang kanilang likas na limitasyon. Hindi na sana sila magkakaroon ng pagkakataon na umaban pa, ngunit pagkatapos na masira ng Black Ink Strength, nagawa nilang tuklasin ang mas mataas na martial daw. Ang kapangyarihan na kanilang ipinakita ay kapansin-pansing hindi matatag, at ang mga nakapaligid sa kanila ay maaaring makaramdam na ito ay nabalisa at pabago-bago. Gayunpaman, ito ay dahil sa mga pagsisikap ng mga Black Ink Disciples na ito na ang mga tao ay hindi makakuha ng isang mapagpasyang tagumpay sa kanilang kasalukuyang diskarte. Sa orihinal, ipinalagay ni Mi Jinglun at Ouyang Lai na dahil mayroon silang 12 ng mga 8th grade masters na haharapin lamang ng higit sa 1 ng territory lords, ang mga numero ay gagana sa kanilang pabor at ang territory lords ay hindi makakayanan. Isang away. Hanggat ang mga division commander ay maaaring makipagtulungan sa mga territory lords, tiyak na magagawa nilang patayin silang lahat ng medyo mabilis. Kapag nawala na ang territory lords, ang daan-daang libong Black Ink clansmen ay magiging walang halaga kundi mga manok na walang ulo, at madali silang mapupuksa ng mga tao. Gayunpaman, dahil sa pagkakaroon ng maraming 8th grade Black Ink Disciples na nabigo ang kanilang mga plano. Ang 8th grade Black Ink Disciples ay nakakatakot sa kanilang marahas na pag-atake, ngunit pinatunayan din ng bangis na wala silang ganap na kontrol sa kanilang lakas. Sa madaling salita, ang 8th grade Black Ink Disciples na ito ay hindi nakasama sa tunay na 8th grade Masters. Ang kanilang mga kapangyarihan ay hindi nagmula sa wastong paglilinang, at bilang isang resulta, sila ay mas mahina kaysa sa mga ordinaryong territory lords. Kung ito ay dumating sa isang solong labanan, sino man sa mga 8th grade division commander ay madaling talunin ang isang 8th grade Black Ink Disciple. Magkagayunman, hindi ganoon kadaling pumatay ng isa. Higit pa rito, kapwa ang territory lords at ang 8th grade Black Ink Disciples ay sumalakay ng walang anumang pagpipigil, walang pakialam kung nasugatan o pinatay man lang nila ang kapwa nila Black Ink clansmen sa proseso. Sa kabilang banda, ang 8th grade masters ay kailangang mag-ingat ng husto upang hindi makapinsala sa kanilang kapwa-tao. Kaya, pagdating sa labanan sa pagitan ng mga nangungunang masters ng dalawang partido, bagamat may kalamangan pa rin ang humans, hindi ito mahalaga at hindi makapagbigay ng resulta na inaasahan nila. Habang nagpapatuloy ang matinding labanan, ang mga nasawi ay dumami sa gilid ng Black Ink Clan.
Nagsimula ring dumanas ng mas maraming casualty ang humans, at may mga senyales pa ng 7th grade masters na namamatay sa battlefield. Sumimangot si Mi Jinglun dahil hindi ito ang gusto niyang makita. Kung ang mga bagay ay magpapatuloy ng ganito, kahit na ang mga tao ay lumitaw na matagumpay, ito ay magiging kabayaran pa rin ng napakaraming buhay, na magiging isang matinding dagok sa kanila. Dapat nating basagin ang deadlock sa lalong madaling panahon upang makamit ang ating layunin ngayon. Matapos mag-isip sa katahimikan sandali, ang kanyang divine sense ay lumundag at sa susunod na sandali, 5 figure ang tumalon palabas ng battalion-class warship sa paligid ng Purifying Black Ink battleship at sumali sa battlefield. Ang 5 ito ay pawang 8th grade masters. Sa una, ang kanilang trabaho ay manatili sa battalion-class warship sa paligid ng Purifying Black Ink battleship at protektahan ang lahat ng hindi man lalaban na nakasakay sa mga barko. Ngunit ngayon, oras na para gumawa sila ng kanilang hakbang. Ang 5 8th grade masters na sumali sa battlefield ay sapat na upang baguhin ang takbo ng labanan sa pagitan ng mga apex cultivator ng magkabilang partido. Kapag nahanap na nila ang pagkakataong pumatay ng ilan sa 8th grade Black Ink disciples o kahit ilang territory lords, maaari silang lumikha ng snowball effect at lumikha ng napakalaking bentahe para sa humans. Gayunpaman, ito ay nangangailangan ng oras. Ang mga mata ni Mi Jinglun ay sumunod na nahulog sa ibang bahagi ng battlefield, malayo sa battlefield sa pagitan ng 8th grade masters at ng territory lords. May isang nag-iisang figure doon na nag-aagawan. Nagtrabaho ng mag-isa ang taong ito nang hindi nakikipagtulungan sa alinman sa mga warship. Ang mayroon lamang siya ay isang mahabang sibat sa kanyang mga kamay, ngunit saan man siya dumaan, ang Black Ink clan ay guguho. Maging ang mga feudal lords ay hindi nakatiis ng isang suntok mula sa kanyang sibat. Natural, si Yang Kai iyon. Mula nang magsimula ang labanan, patuloy na sinusuri ni Mi Jinglun ang sitwasyon ni Yang Kai, ngunit ang 8th grade army commander ay nabigla nang makitang sa kabila ng kanyang mataas na pagpapahalaga kay Yang Kai, minamaliit pa rin niya ito. Si Yang Kai ay isa lamang 7th grade master, ngunit nagpapakita siya ng mga kapangyarihan na higit na lumampas sa kung ano ang dapat na kaya ng isang tao sa 7th grade. Ito ang dahilan kung bakit nakaya niyang dumaan sa battlefield nang walang kahirap-hirap na walang makakapidyaw sa kanya. Bagamat walang gaanong alam si Mi Jinglun tungkol kay Yang Kai, marami na siyang narinig na mga kwento sa nakaraan. Alam niya na si Yang Kai ay gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili sa maraming battlefield, at alam din niya na si Yang Kai ay may nakatanim na World Tree clone sa loob ng kanyang miniature universe. Tila, ang World Tree clone ay nagkaroon ng hindi kapani-paniwalang epekto ng paglilinis at pagpapahusay ng World Force. Mula sa hitsura nito ngayon, ang mga epekto ay mas kamangha-mangha kaysa sa inaasahan ni Mi Jinglun dahil ang World Force ni Yang Kai ay parehong siksik at sapat na malakas na maaari niyang ilunsad ang mga mapang wasak na pag-atake ng napakadali. Samantala, ang 5 8th Grade Division Commander ay sumali sa labanan sa mga nangungunang masters ng parehong army at nagtulungan upang ilipat ang momentum sa pabor ng tao, kahit na ang kanilang mga pagsisikap ay magtatagal upang makagawa ng mga tunay na resulta. Kailangang basagin ng isang tao ang pagkapatas na nangyayari sa pagitan ng dalawang puwersa ng army na nasa ibaba ng 8th grade. Sa ganoong paraan, sa pagkakaroon ng bentahe sa parehong top at bottom rank, magagawa ng humans na sirain ang Black Ink clan sa pinakamaikling panahon na posible. Si Yang Kai ang pinakamahusay na tao para sa gawaing iyon. Sa sandaling ang pag-iisip ay pumasok sa isip ni Mi Jinglun, ang kanyang divine sense ay muling lumundag. Sa labas ng battlefield, si Yang Kai ay nalubog sa init ng labanan. Napakatagal na mula nang siya ay makapag-ingat sa hangin at hindi makapagpigil sa sarili. Mula nang likhain ang Dawn Squad, kailangan niyang pangunahan ang Special Operations Squad sa labanan sa bawat pagkakataon, at bilang squad leader, kailangan niyang isaalang-alang ang maraming alalahanin. Sa pagkakataong ito, hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa anumang bagay, ang kailangan lang niyang gawin ay patayin ang kalaban. Nagmamadali siyang sumugod kung saan man magtipon ang kalaban nang hindi nag-aalala na ang iba ay nabigong makasabay sa kanya. Hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa pag-akay sa kanyang mga tao sa isang mapanganib na sitwasyon na walang paraan. Sa paggamit ng Space Principles, ang kanyang figure ay lumilipad ng pabago-bago, at hanggat hindi nakikisali ang Territory Lords, walang sinuman sa Black Ink clan ang nagbabanta sa kanya. Natural, ang hindi kailangang mag-alala tungkol sa iba ay nangangahulugan din na walang sinuman ang naruroon upang tumulong sa kanya. Mula sa simula ng labanan, hindi mabilang na Black Ink clansmen ang namatay sa kanyang mga kamay, ngunit dumanas din siya ng ilang pinsala sa proseso. Gaano man siya kalakas, hindi naiwasan ni Yang Kai na matamaan ng ilang beses sa kaguluhan sa battlefield.
Gayunpaman, ang gayong mga pinsala ay hindi masyadong nakaapekto sa kanya, at ang sakit ay nagpapataas lamang ng kanyang pagnanasa sa dugo. Nang mapusok ang bakbakan, biglang may dumating na warship. Hindi ito mukhang regular na squad class warship dahil mas malaki ito at may malinaw na senyales ng maraming pagpapahusay. Ito ay ang warship na kabilang sa isang Special Operations Squad. Ang Dawning Light ng Dawn Squad ay isang halimbawa ng naturang warship. Ang 8 7th grade masters ay natipon sa paligid ng warship, bawat isa sa kanila ay naglalabas ng nakakatakot na aura. Nababalot sila ng itim na dugo at walang masabi kung ilang sundalo ng Black Ink Clan ang kanilang napatay. Ang nangunguna ay isang binata na may marangal na anyo, at umalangaw-ngaw ang kanyang boses sa malayo. Brother Yang, inutusan ng Army Commander ang Profound Wind Squad at ang Snow Wolf Squad na makipagtulungan sa iyo upang sirain ang linya ng kaaway. Itinutok ni Yang Kai ang kanyang sibat, at ang nagresultang anino ay tumagos sa 12 ng mga sundalo ng Black Ink Clan sa kanyang harapan. Sa sandaling binawi niya ang kanyang sibat, lumingon siya at nagtanong. Nasaan ang Snow Wolf Squad? Ang binata, na tila ang Profound Wind Squad leader, ay itinuro gamit ang kanyang daliri. Doon. Hindi pa sila makakaalis. Sundan mo ang aking pamumuno. Sinabi ni Yang Kai bago sumugod sa direksyong iyon gamit ang kanyang sibat na tumatagos sa mga kalaban sa daan. Pagkatapos ng mahabang panahon sa battlefield, naramdaman na ni Yang Kai ang kakaibang partikular na digmaang ito. Ang Black Ink Clan ay hindi kasing mahina ng inaakala ng mga tao, at lahat ito ay dahil sa malaking bilang ng 7th grade at 8th grade Black Ink disciples. Nagulat din si Yang Kai dito. Marami na siyang nakatagpo na Black Ink disciples noon at alam niya kung ano ang mga benepisyo at kahihinatnan para sa mga Black Ink disciples na umaasa sa Black Ink strength para sa cultivation. Noong una, naisip niya na napakahirap para sa isang Black Ink disciple na maging 8th grade master. Bagamat ang mga disipulo ng itim na tinte ay hindi napigilan mula sa kanilang likas na mga hadlang, ang panganib na kanilang kinakaharap sa panahon ng pag-akyat sa isang mas mataas na grado kaysa sa likas nilang kayang abutin ay mas malala kaysa sa karaniwang human cultivator. Mas madalas kaysa sa hindi, ang mga disipulo ng Black Ink ay mabibigo na kontrolin ang kapangyarihan sa loob ng kanilang katawan at sa huli ay sisabog, kaya kahit na ang ilan ay maaaring umabot sa 8th grade, hindi dapat marami. Ngunit nakita niya ang napakaraming 8th grade Black Ink disciples dito. Mahirap para sa alinmang partido na makakuha ng mas mataas na kamay pagdating sa labanan sa pagitan ng mga nangungunang masters, kaya hindi pa rin natukoy ang kinalabasan ng labanan. Lalala lamang ang mga bagay para sa mga tao kung hindi nila sisirain ang pagkapatas. Si Yang Kai ay nasa 7th grade lamang, at kahit na nagawa niyang pumatay ng isang territory lord noon, mahirap pa rin para sa kanya na sumali sa battlefield ng mas malalakas na mandirigma. Ang Army Commander ay tila isinaalang-alang ito at sa gayon ay inutusan siyang pamunuan ang dalawa sa mga Special Operations Squad sa halip. Nais niyang si Yang Kai ang nagbigay ng pambungad sa mga tao pagdating sa labanan sa mga may mababang kultibasyon. Kaya, nang marinig ni Yang Kai ang utos mula sa Profound Wind Squad, hindi na niya kailangang pag-isipan ito ng matagal bago niya naisip kung ano ang plano ng Army Commander. Martial Pick, Kabanata 5212. Nakatagong hangarin sa pagpatay. Isang nag-iisang tao ang sumugod ng may malakas na aura. Magulo ang battlefield hanggang sa nakikita ng mga mata, ngunit naanod si Yang Kai sa kaguluhan na pinabagsak ang mga kaaway ng napakadali at nag-iisang nag-ukit ng landas sa likuran niya. Ang Profound Wind Squad ay sumunod na malapit sa kanyang likuran. Lahat ng 8 7th grade masters ay may matinding paggalang sa kanilang mga mukha, lalo na ang batang squad leader. Tanging ang pinakamahusay sa 7th grade ang maaaring maging squad leader ng isang Special Operations Squad. Sa ilalim ng pamumuno ng batang squad leader, ang Profound Wind Squad ay nakamit din ng mahusay na tagumpay sa kanilang sariling theater. Noong una, hindi niya naiintindihan kung bakit inutusan ng Army Commander ang dalawang elite squad na makipagtulungan kay Yang Kai, ngunit ngayong nakita niya kung gaano kawalang kapantay ang isang mandirigma na si Yang Kai sa battlefield, nagsimula siyang maunawaan kung bakit bumaba ang utos. Tanging isang hindi mapipigilan na puwersa, tulad ni Yang Kai, ang maaaring manguna sa dalawang Special Operations Squads upang basagin ang kalaban sa battlefield sa pinakamaikling panahon. Si Yang Kai at ang squad ay diretsyong sumugod, at hindi nagtagal, nakarating sila sa ibang bahagi ng battlefield. Ang lugar ay napuno ng Black Ink clansmen, kabilang ang maraming feudal lords. Dinagsa nila ang lugar na naging dahilan kung bakit imposibleng makapasok o makalabas ang sinuman, at sa pinakagitna ay isang warship na kabilang sa isa pang Special Operations Squad na kasalukuyang kinubkob sa lahat ng panig.
Ito ang Snow Wolf Squad, na may halos kaparehong bilang ng mga tao gaya ng Profound Wind Squad. Parehong squads ay may humigit kumulang 50 miyembro na may 8th 7th grade masters assuming command. Ang Special Operations Squads ay may mas maraming miyembro kaysa sa mga regular na squad, at kapag pinagsama sa maraming mga pagpapahusay na ginawa sa worship ng squad sa mga nakaraang taon, ang Snow Wolves ay walang alinlangan na isang mabigat na puwersa sa labanan. Bagamat 50 lamang sila, mayroon silang kapangyarihan ng worship at dapat na madaling makalaban ng hindi bababa sa 1,000 hanggang 2,000 Black Ink Clansmen ng sabay-sabay hanggat hindi nila kailangang harapin din ang isang Territory Lord. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang Snow Wolf Squad ay napapalibutan ng Black Ink Clan at walang paraan para makatakas. Wala sila sa matinding sitwasyon dahil sa kapangyarihan ng kanilang custom na worship, ngunit mukhang masama pa rin ang mga bagay para sa kanila. Kabilang sa 8 7th grade masters, isa ang nasugatan ng husto at kailangang bumalik sa worship deck para gumaling. Sa ilalim ng utos ng Snow Wolf Squad Leader, ang natitirang 7th grade masters ay patuloy na nagsisikap na humanap ng paraan para makawala sa pagkubkob, ngunit ang bawat pagtatangka ay nahadlangan ng galit na pag-atake ng Black Ink Clan na pinilit silang bumalik. Ang mga Snow Wolves ay unti-unting nawawalan ng lakas at ang mga bagay ay lumalala. Gayunpaman, nanatiling kalmado ang squad leader habang inilalabas niya ang isang serye ng divine abilities at secret techniques, habang sinusubukang humanap ng paraan para sa kanila. Ang isang Special Operations Squad ay siguradong magkakaroon ng sarili nitong trump card, tulad ng malalakas na arrays na naka-install sa kanilang worship. Ang Snow Wolves ay may ganoong array na may kakayahang magpakawala ng isang pag-atake na katumbas ng all-out strike ng isang 8th grade master. Hindi magiging mahirap para sa squad na makatakas pagkatapos gamitin ito, ngunit ang array ay gumugol ng sobrang lakas, kaya kapag ginamit, ang buong worship ay mawawala pansamantala sa kalahati ng kanyang kapangyarihang panlaban. Nagsimula ang labanan hindi pa gaanong katagal, at ang mga Snow Wolves ay ayaw magbayad ng ganoon kabigat na halaga sa isang sitwasyong tulad nito, lalo na't hindi pa sila itinulak sa bingit. Habang sinusubukan ng Snow Wolf Squad Leader na mag-isip ng magandang diskarte, nagkaroon ng kaguluhan sa Black Ink Clan. Bigla na lang, isang sibatang bumalot sa hanay ng Black Ink Clansmen, at sa isang iglap, isang hiwa ng espasyo ang naukit habang ang pagkubkob ay nahati sa dalawa na parang napunit na piraso ng tela. Isang nag-iisang figure ang nag-araro sa bakana. Sabay-sabay na lumiwanag ang ekspresyon ng Snow Wolf Squad Leader at mabilis niyang inutusan ang kanyang squad na tumungo sa pagbubukas, at kasabay nito, galit na galit siyang tumawag. Mag-ingat ka, Junior Brother. Sa likod mo. Sa sandaling sinabi niya iyon, naramdaman niyang kaya ang pagkayam ng kanyang puso at hindi nagtagal, naramdaman niya ang isang alon ng sakit na nagmumula sa kanyang ibabang likod. May umakbay talaga sa kanya. Ang naglunsad ng palihim na pag-atake ay ginawa ito ng napakabilis at palihim na wala siyang napansin hanggang sa siya ay nataman. Si Yang Kai ay likas na winalis ang kanyang sibat ngunit walang nataman. Nakita niya ang isang silhwete na dumaan sa gilid ng kanyang mata, ngunit nang subukan niyang masilip ng maayos, hindi na niya ito mahanap. Gayunpaman, hindi siya nanatiling tahimik. Siya ay patuloy na nag-charge pasulong at ang Profound Wind Squad's worship ay nakapasok sa pamamagitan ng paglabag sa mga linya ng Black Ink Clan sa likod niya. Ang dalawang squad leaders ng Special Operations Squads ay magkakilala, kaya't sila ay nagpalitan ng bahagyang tango ng pagbati ngunit nilampasan ang karaniwang mga kasiyahan. Ipinaalam ng Profound Wind Squad Leader sa Snow Wolf Squad Leader ang mga utos ng Army Commander, at ang huli ay tumawa ng mapait bago bumaling kay Yang Kai. Nasaktan ka ba, Junior Brother? Inutusan ng Army Commander ang aming mga Special Operations Squad na makipagtulungan kay Junior Brother Yang, ngunit siya ay nakaranas ng palihim na pag-atake sa sandaling siya ay nagpakita. Isa sa 7th grade master sa ilalim ng kanyang command ay dumanas din ng sneak attack. Siya ang nag-aalaga sa kanyang mga pinsala sa deck ng worship. Kaya, alam niya kung gaano kalokohan ang ambush na sumugod kay Yang Kai. Ang Snow Wolf Squad ay hindi sana nabulag ng Black Ink Clan at nauwi sa pagkubkob kung hindi dahil sa katotohanang napakahusay na nagtago ang umatake na walang sino man sa kanila ang makakahanap sa kanya. Bagamat tinanong ng squad leader si Yang Kai kung siya ay nasaktan, ang totoo, hindi niya akalaing maaari silang umasa kay Yang Kai sa ngayon. Taliwas sa kanyang mga palagay, umiling lang si Yang Kai. Ayos lang ako. Ang squad leader ay natigilan saglit bago siya magiliw na pinayuhan. Junior Brother, huwag mong subukang maglagay ng isang malakas na harapan kapag ikaw ay nasa battlefield. Kung kailangan mong gamutin ang iyong mga pinsala, kung gayon mas mabuting huwag ipagpaliban ang paggawa nito. Napangiti si Yang Kai. Okay lang ako. Marahil ay hindi mo alam,
Senior brother, kahit na ang junior brother na ito dito ay maaaring walang ibang maipagmamalaki, ang aking balat ay mas makapal at ang aking laman ay mas malakas kaysa karaniwan. Totoo na ang nasa likod ng mga snake attack ay makapangyarihan at hindi dapat maliitin. Ang ganitong pag-atake sa isang regular na 7th grade master ay magreresulta man lang sa malubhang pinsala, kung hindi man mas malala. Gayunpaman, si Yang Kai ay may dalang isang makapangyarihang dragon vein, na nagpalakas ng kanyang pangangatawan kaysa sa isang regular na tao. Kaya, ang isang bagay na maaaring makapinsala sa ibang tao ay hindi masyadong seryoso pagdating sa kanya. Higit pa rito, ang mga kakayahan sa pagpapanumbalik ng kanyang katawan ay lubos na kahanga-hanga, kaya hindi na kailangang mag-abala si Yang Kai sa pag-aalaga sa mga naturang pinsala. Siya ay ganap na gumaling sa lalong madaling panahon. Ang nakakuha ng atensyon niya ngayon ay ang lakas na nakapaloob sa loob ng pag-atake mula sa sumugod sa kanya. Malinaw na naramdaman ni Yang Kai ang siksik na blocking strength na nananatili sa kanyang sugat na malinaw na sinusubukang kainin sa kanyang katawan at kumalat sa kanyang miniature universe. Ito ang pinakamahirap na aspeto ng snake attack na ito. Kahit na ang isang tao ay makaligtas sa unang suntok, kailangan nilang harapin ang pagtatangka ng blocking strength na sumalakay pagkatapos. Gayunpaman, hindi naabala si Yang Kai ng blocking strength, kaya binaliwala lang niya ito. Paano kung nagawa nitong kumalat sa kanyang maliit na universo? Hindi ito parang wala pa siyang maraming blocking strength na nakatatak sa loob. Ito ba ay isang Black Ink disciple? Malungkot na tanong ni Yang Kai. Noon pa, sumagot ang Snow Wolf Squad leader. Ito ay tulad ng hinala ni Yang Kai. Noong panahong iyon, may pakiramdam siya na ang umatake sa kanya ay hindi mula sa Black Ink clan. Sa hitsura nito ngayon, isa nga itong Black Ink disciple, at marahil ay isang 7th grade. Ang umaatake ay isang dalubhasa sa pagtatago, kaya kahit na ang divine sense ni Yang Kai ay mas malakas kaysa karaniwan, wala siyang mahanap na anumang bakas ng umaatake. Ang Black Ink disciple na iyon ay tila nawala kaagad pagkatapos siyang hampasin. Walang sabi-sabi na alam ni Yang Kai na hindi maglalaho ang umaatake at nagtatago lang sa kung saan, tinitingnan silang parang makamandag na ahas. Kailangan kong tanggalin ang attacker na iyon kung hindi ay baka mapahamak ang ibang 7th grade masters kung hindi sila mag-iingat. Matapos magsama-sama, hindi tumigil ang dalawang squad. Si Yang Kai at ang squad leaders ay nagkaroon ng mabilis na talakayan at hindi nagtagal, sinimulan ng dalawang warship ang kanilang pag-atake sa ilalim ng pamumuno ni Yang Kai. Noong una, ang Black Ink clan dito ay nagawang umasa sa suporta ng 7th grade Black Ink disciple na iyon upang panatilihing na-corner ang Snow Wolf Squad ng walang pag-asang makatakas, ngunit ngayong nagpakita na rin ang Profound Wind Squad, ang Black Ink clan ay nahihirapan sa pakikitungo sa mga tao. Sa loob lamang ng ilang sandali, muling nalagpasan ang pagkubkob ng kalaban. Dalawang feudal lords ang namamahala sa sitwasyon sa breakthrough spot, ngunit madaling pinutol sila ni Yang Kai gamit ang kanyang sibat na para bang sila ay mga isda sa isang chopping block. Ang iba sa high-grade at low-grade Black Ink clansmen ay hindi gaanong halaga. Saan man tumawid ang Asher Dragon Spear, ang malalaking bahagi ng mga ito ay sumabog sa itim na ambon ng dugo. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakita ng Snow Wolf Squad leader ang isang 7th grade master na pumatay ng isang feudal lord ng ganoon kadali, na naging sanhi ng halos malaglag ang kanyang mga mata mula sa kanilang mga socket. Kung ihahambing sa mga tuntunin ng lakas, ang isang feudal lord ay di umano'y kapantay ng isang 7th grade master. Gayunpaman, habang ang dalawang lahi ay nilinang sa iba't ibang paraan, sa pangkalahatan, ang mga feudal lord ay mas mahina kaysa sa mga tao ng 7th grade. Gayunpaman, sa kabila ng pagiging mahina, sila ay mga feudal lords pa rin at hindi basta-bastang Black Ink clansmen. Ang squad leader ay nakapatay ng maraming feudal lords mismo, ngunit hindi niya akalain na magkakaroon ng 7th grade master na kayang pumutol sa mga feudal lords na parang mga walang magawang manok. Paano niya nagawa iyon? Tao pa rin ba siya? Hindi napigilan ng Snow Wolf Squad leader na tingnan kung ano ang grado ni Yang Kai ngayon habang nagsisimula siyang maghinala na si Yang Kai ay lihim na isang 8th grade master na nagtatago ng kanyang tunay na cultivation. Ang kanyang mga aksyon ay hindi nakaligtas sa atensyon ng Profound Wind Squad leader, at ang huli ay tumawa, ilang sandali lamang ang nakalipas, siya ay nagkaroon ng eksaktong parehong reaksyon. Bago makita ang paraan ng pagpaslang ni Yang Kai sa kanilang kaaway ng napakadali, hinding-hindi niya akalain na ang isang 7th grade master ay magkakaroon ng ganoong nakakatakot na lakas sa pakikipaglaban. Anuman, ang dalawang squad leaders ay nakahinga ng maluwag nang makitang si Yang Kai ay tila hindi naapektuhan ng snake attack mula kanina. Pareho nilang nakita ang bakas ng kulay gintong dugo sa ibabang likod ni Yang Kai, ngunit tila hindi ito naging hadlang sa kanya.
Pagkatapos, laking gulat nila nang makita rin ang kulay gintong dugo. Ang dugo ng mga regular na tao ay hindi magiging ganoon ang kulay. Gayunpaman, wala silang panahon na mag-aksaya ng gayong mga kaisipan. Mahigpit na sumunod ang dalawang squad sa likod ni Yang Kai at buong tapang na sumugod patungo sa paglabag sa mga linya ng kaaway. Gayunpaman, bago sila dumaan sa bakana, nakakita sila ng isang kurap ng isang bagay sa likod mismo ni Yang Kai, at sa susunod na sandali, isang malabong silweta ang lumitaw na may hawak na artifact na katulad ng isang punyal. Ang silweta ay nakatutok ng diretso sa likod ng leeg ni Yang Kai. Ang malabong silweta ay biglang lumitaw na walang nakapansin ng kahit ano hanggang sa ito ay naruroon. Malamang, ang Black Ink Disciple ang nakasnock kay Yang Kai kanina. Siya ay talagang nagtatago sa malapit, naghihintay ng kanyang pagkakataon na umatake muli. Nang makita niyang pinamumunuan ni Yang Kai ang dalawang Special Operations Squads palabas ng Cub, halatang naiinip siya at sinubukang umatake muli. Junior brother, mag-ingat ka. Gulat na bulalas ng dalawang squad leaders. Gayunpaman, si Yang Kai na nangunguna, ay tila hindi sila narinig. Parang wala siyang napansing mali. Ang parang dagger na artifact ay tumusok mismo sa likod ng leeg ni Yang Kai, at lahat ng nasa magkabilang squad, kabilang ang mga squad leaders, ay tumitig sa matinding takot. Gayunpaman, hindi nila nakita ang pagsiklab ng gininto ang dugo at ang biglaang pagkawala ng isang buhay na inaasahan nila, sa sandaling ang punyal ay malapit ng maputol sa likod ng ulo ni Yang Kai, ang figure ni Yang Kai ay naging malinaw at ilusyon. Ang Wave of Space Principles ay makikitang lumalaganap. Ang umatake ay hindi maka-attract sa oras at siya ay natisod sa katawan ni Yang Kai. Ito ay ang Nihility Secret Technique ni Yang Kai. Matagal na ang nakalipas, naintindihan na ni Yang Kai ang isang Space Principles Secret Technique na nagpapahintulot sa kanya na ipatapon ang kanyang katawan sa void upang maiwasan ang ilang mga pag-atake. Habang nasa ganitong estado, ang katawan ni Yang Kai ay hindi na bahagi ng mundong ito. Natural, ang isang taong may sapat na kapangyarihan ay magagawa pa ring atakihin siya sa pamamagitan ng pagwasak sa lokal na espasyo at sa gayon ay maaapektuhan siya kahit nasa void, ngunit ang Black Ink Disciple na sumugod sa kanya ay tila hindi inaasahan na gagamit si Yang Kai ng ganoong kakaibang taktika sa gayon ay hindi handa.